Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part ng video. Dahil nga sa meron pang last request si customer. Ito kasing LCD display niya, yung odometer niyan malabo na. I-zoom nyo na lang mga boss, medyo patagilid kasi yung kuha ng camera eh. Kung makikita nyo, halos hindi ko pa kabisado yung pagtanggal nitong speedometer cover niya. Kasi nga, first time ko lang magkakalas ng ganitong sasakyan. Wala kayong tatanggalin na screw dito mga boss. Nakaipit lang itong cover niya. Kaya lang dahan-dahan nyo nga lang siyang hihilahin. Ayan o, ito yung ginagawa ko. Dinadahan-dahan ko yan. Siyempre, iniisip ko rin baka mamaya mas putol ko itong plastic eh. Plastic lang kasi yan eh. Kaya makikita nyo, talagang iniingatan ko siya maigi. Actually, si customer ang nakakaalam yan kung paano magpalit eh. Napanood niya raw sa video eh. Kaya kinikwento niya lang sa akin kung paano ko yan tatanggalin. Kung mo may experience na rin ako dyan, madali ko lang naman yan maiintindihan. Siya nga pala, para mas mabilis mong matanggal itong cover dito sa tachometer, ibaba mo itong manibela. Pasensya na, hindi ko kabisado yung mga pangalan nitong buong assembly ng panel gauge. At dahil sa natanggal ko na itong cover, isunod ko naman sa tatanggalin itong panel gauge niya. Tandaan nyo mga boss, dito sa panel gauge niya, wala yung screw. Bali, nakatusok lang itong panel gauge eh, nakaklip lang siya eh. Kaya, ang ginawa ko dyan, hinila ko lang yan. Pero sa paghila naman na gagawin nyo, dahan-dahan lang. Switch off ko muna itong makina para tuluyan ko nang hilahin palabas itong panel gauge. At kung makikita nyo, dahan-dahan kong inilabas itong panel gauge dahil nga sa meron ka dyang huhugutin na socket wire. Pipisilin nyo lang yung socket wire na yun mga boss, tapos hilahin nyo na siya. Ayan, di ba nakita nyo, natanggal ko na yung socket wire. Kaya lang nakaklip naman itong wire niya dito sa panel gauge. Kaya ang gagawin nyo, tanggalin nyo sa pagkakaklip itong wire niya. Pag medyo nasisikipan kayo, pwede nyo naman ipihit itong panel gauge para hindi kayo mahirapan sa pagtanggal nitong wire. Pag natanggal nyo na, pwede nyo nang i-pull out itong panel gauge. Tapos ito namang screen ng panel gauge nyo, nakatusok lang yan. Ang gagawin nyo, idiin nyo lang siya pababa. Lahat ng mga nakatusok na yan mga boss, ayan, bawat isa, idiin nyo lang yan. Nakapaikot lang naman yan eh. Pag nadiin nyo yung naglalak dito sa screen ng panel gauge nyo, medyo hihilahin nyo rin siya ng kaunti para bumitaw itong screen niya. Ayan o, di ba? Tanggal na. Tapos ito namang susunod na tatanggalin ko na umiipit dito sa board nitong gauge mo. Nakaklip din yan, nakatusok lang din siya. Kaya ang gagawin mo, ididiin mo lang din yun, apat yun mga boss, taas baba. Tsaka mo ngayon, iaangat na itong umiipit dito sa board ng lens mo. Ayan o, ganun lang. O, di ba? Natanggal nyo na rin. At dahil sa natanggal nyo na yan mga boss, gamit ka ngayon ng kahit anong klaseng card. Ayan o yung hawak ko, yung card mga boss, para may angat mo itong board na umiipit naman dito sa lens mo. Ayan o, ayan. Diba? Naiangat ko na siya. Ihilahin ko nga sana itong LCD lens niya. Sabi sa akin ng customer na gagamit ka dyan ng card. Ayan o yung card na ginamit ko. Ayan ang gagamitin kong pang-angat. Tapos itong manipis na flat screw, ayan ang gagamitin kong pang-pwersa para may angat ko nga itong LCD odometer niya. Kaya yung card ang ginamit kong pang-angat para balansi kong may angat itong LCD odometer niya. Yung pala yun. Kasi nakita nyo naman itong gamit ko, manipis lang na flat screw eh. Pero pag naiangat nyo na itong LCD lens, pwede nyo na ngayon dahan-dahan gamiting pang-angat itong flat screw nyo. Pero may mas magandang gamit dyan eh. Yung mga nabibiling plastic na ginagamit pang sikwat dito sa mga panel ng sasakyan nyo, ayun talaga yung gamit para dyan. Wala nga ako nun. Kaya pansamantala, kung ano lang muna yung meron. At dahil sa kasya na itong daliri ko para may angat ko itong LCD, kung makikita nyo, kinamay ko na sa pagtanggal yan. Ayan na ngayon yung problema ni customer na malabong odometer niya. Siya nga pala mga boss, pag hinugot nyo itong LCD ng odometer nyo, bilangin nyo muna yung ipin yan kung pang ilan siya sa pagkakatusok para wala kayong problema. Yun lang naman ay paninigurado para hindi kayo magkamali. At ito na mga boss yung bagong bili ni customer na LCD lens ng odometer niya. Tinanong ko nga dyan si customer kung magkano niya nabili itong LCD lens niya. Actually, nabili niya lang daw ito ng 300 plus. Ay ganun, mura lang pala. Sa paglagay naman itong LCD lens mga boss, syempre kung paano nyo tinanggal yung luma, ganun nyo rin ibabalik itong bago. Kaya lang mga boss, siguraduhin nyo na kapag itinusok nyo na itong LCD lens, kaya nga kung makikita nyo, diba, niliwanagan pa nila lalo yung ilaw dahil di ko masyadong makita. Ayan, kung makikita nyo, tinutukan pa ni customer ng ilaw dyan dahil nga sa medyo malabo yung mata ko mga boss. Siyempre, sinisigurado ko na yung pagkakatusok ko or yung mga paan nitong LCD lens, na itapat ko ng maayos dito sa butas niya. Tapos, idiin nyo na yun mga boss pag okay na yung pagkakatapat ng paan nitong LCD lens, tsaka nyo ilapat ng maayos.
O, di ba? Okay na yan mga boss. Sabi ko nga kay customer, o ikaw na magpunas. Kasi mga boss, pinagpawisan ako ng gusto dyan. Mainit dito sa loob ng sasakyan. Tapos tatapat pa minsan sa mukha ko itong ilaw na pagkalakas-lakas nung init ako. Talagang pinagpawisan ako dyan mga boss. Mabuti lang ito si customer. Napakabait, napakasipag. Kita nyo naman siya naglinis nitong panel gauge niya. At ito na mga boss, ilagay ko na itong iipit dito sa board ng speedometer. Ayan mga boss, nakita nyo naman kung paano ko ginagawa, di ba? Siguro naman hindi na kayo maliligaw dyan. Unang-una may baligtaran naman yan. Pag inilagay nyo naman na baligtad dyan, hindi kakasya, hindi uubra, ibig kong sabihin. Tapos i-check nyo ng maigi kung okay ba yung pagkakalapat ng mga lock nyan. Pag okay naman, pwede mo na ngayon ilagay itong pinaka-screen nitong panel gauge mo. Ayan. Napunasan na yan ni customer mga boss, kaya kung makikita nyo malinis na yan. Ganon din mga boss, itutusok niya lang yan dito sa guide niya kung saan na yan maglalak. At syempre naman, yung lagi kong paalala sa inyo, matuto kayong mag-check up kung tama ba yung pagkakalapat nitong screen. Dapat mga boss, siguraduhin nyo na nakaklip ng maayos yan para hindi siya tabingi or hindi siya nakaangat ng kaunti. Kita nyo ko, hinugot ko po siya ulit dahil nga sa napansin ko hindi pantay yung pagkakalapat ko, hindi maganda yung pagkakatusok ko ng mga lock niya, kaya hinugot ko ulit. Pero inayos ko, okay, nung makita kong pantay na talaga, ayan, ipinainal ko na yung pagdiin, o di ba? Lahat yan mga boss, dapat check upin nyo itong buong panel gauge nyo. Kung okay na siya, bago mo ilagay itong panel gauge mo or speedometer, syempre naman, linisan mo muna itong pepwestuhan niya para naman hindi masayang yung pagkakatanggal mo nitong panel gauge mo. Pasensya na kayo mga boss kung hindi ko masyadong napangalanan itong panel gauge kasi nga hindi ko kabisado yan. Alam ko naman karamihan sa nanonood sa akin, matalino, nakakaunawa. Yun nga lang mga boss, kung mapapansin nyo, medyo ginabi na ako dito sa paggawa ng sasakyan ni customer. Dahil nga sa itong last part na gagawin ko, 5 pas na rin ako nagsimula, kaya kung makikita nyo, ginabi na rin kami. At dahil sa malinis na itong puposisyonan ng panel gauge, ilagay ko na yan. Syempre naman dapat dahan-dahan yung iposisyon itong panel gauge nyo. Tapos yung socket wire nitong panel gauge mo, yan o, kung makikita nyo, isinisentro ko na yan mga boss, tsaka nyo ngayon siya idiin. Dapat lapat ng maayos yan. Pati yung wire niyan mga boss, ikiklip nyo lang din. Pag okay na, iposisyon nyo na itong panel gauge, siguro doon nakasentro yan bago nyo siya idiin. Diba? Nakita nyo, dahan-dahan ko lang idinidiin itong panel gauge habang nakasentro naman dapat yan. At pag okay na, gamit ka ngayon ng malinis na basahan, punasan mo ngayon itong screen niya. Siyempre, may marka-marka yan ng daliri ko mga boss eh. Ang pangit naman siguro tignan nun, makikita mo yung fingerprint mo pag nag-on ka ng headlight. At pag okay na yung pagkakalapat ng panel gauge, pwede mo na ngayon ilagay itong kumukover sa kanya. Isentro niya ng maayos yan, tsaka nyo idiin dahan-dahan. Alam mo na sir, magpalit yan sir. Siyempre naman, kung nagturo eh, kano ba bayad? Ay, mapasara, bago nyo idiin, siguraduhin nyo nakapantay yan. Paano ba to? Ay, tumigil ma'am. Ayun, ano. Didiin nyo lang naman to eh. Pero, alala nyo pagdiin. Parang kinakapahan nyo pa rin siya, hindi laki na diin. Diba? Ma'am, ikaw na mag-check. Galing ni Sir Ray. Tapos ka na pa? Damay pa. Nakasama ta daliri yung sa hindi. Okay na pa mga boss oh. Ayan. Ano si Pilita naman? Pakita natin. Magkano bilhin dyan? 380 plus lang yan sir. Magkano? Sa Shopee. Magkano? 380 plus lang. Oh, 380 plus. Bilhin nyo, 3,800. Okay na tayo ma'am. Sir, magkano additional? Wag na, pampira. Wala namang kwenta. Grabe sir, pinagpawisan ka ng todo-todo sir eh. Wala na, okay lang yun. Wala problema. Ingat ka ma'am, mag-ingat ka. Pag may problema ka, kung punta lang naman, okay lang ma'am. Ha, magtanong ka na lang. Hindi pa magawa ka lang. Nangihinayo ko sa mga ginastos mo eh. Ang laki-laki ng mga binabayaran mo. Gusto ko na maging magkano ka sir eh. Ganun. Ma'am, maraming salamat ulit. Sir, thank you. Sige. Ingatan ka nawa ng Diyos. Sir, salamat. Maraming salamat. Salamat sir. Ma'am, okay na. Yung preno mo, okay na yan. Okay na sir. Okay. Isa na lamang mabuting tao ang nakatagpo ko sa buhay ko, mga boss. Si customer. Kaya na magaganda customer, mabubuting tao. Kaya lang mga boss, ginabi na ako. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.